Anong pagkakamali na naman itong nagawa ko sa buhay ko, man? Diyos ko. Hindi pala ito yung first time na magluluto ako ng kare-kare. Pero noon, lagi kong ginagamitan ng kare-kare mix. Pandaya ba sa timpla? Ganon. Pero ngayon, susubukan ko naman yung purong mani, giniling na bigas, at peanut butter ang gagamitin. Walang anumang mamasitas kare-kare mixture. Simulan na natin ang acupuncture. Bali, meron ako dito sa ref na 1 kilong tuwalya ng baccalaureate at 1 kilong pata ng baboy. Bala ko sanang paghaluin ito, kaso hindi ko na defrost itong paa. Tapos kinakabahan ako baka magkaroon ng conflict of interest pag pinaghalo ko kasi baka yung isa tapos baboy, diba? So itong purong tuwalya na lang yung gagawin po nating kare-kare ni Mariah Carey. 1 kilo naman ito, so madami-dami na yan siguro, ano? Kahit purong tuwalya lang, walang kalaman-laman. Malinis naman na itong nabili kong tuwalya, so gagulgulin ko na lang ito ng bahagya, pero hindi ko nasasabunin. Ayan, kitang-kita nyo naman, diba? Maputi-puti na siya na may konting asirag lang, pero normal lang yan sa tuwalya. Lalo na kapag hindi cotton yung nabili natin. Ano yata ito di ko na mawari kung anong klaseng tuwalya ito, kung corduroy ba, polyester, chiffon, obo, o trangkaso. Basta di ko na natanong kasi dun sa pinagbilhan ko. So after ko malabhan at mapigaan itong tuwalya ng bake, dapat pigang-piga yan, kasi hindi na natin ito ida-dryer, ano. Ipapasok na natin ito sa loob, hindi sa labas, para, ay tika lang, naiwan ko na naman yung cellphone ko. Anong gagamitin ko pang video sa loob man? Para i-pressure cook dito sa bago kong pressure cooker. At nang mapabilis ang paglambot nito, hindi maaksaya sa gas, diba? Sa ngayon, dahil nga bago lang itong aking pressure cooker, i-Avengers assemble ko muna yung kanyang mga putan. Madali lang naman to ikabit kasi matapang siya. Kahit nakapikit ka, natutulog ka, o nananaginip ka, sobrang dali lang ito ikabit. At syempre, ano pa nga bang purpose? Ba't tayo gagamit ng pressure cooker? Para i-promote ito. So, ilalagay ko yung link sa comment section or sa yellow basket. I-check out mo kung wala ka pang pressure cooker. Nahugasan ko na yan ha, kaya nga basa, diba? So, pinaglalagay ko na dyan yung mga tuwalyang chiffon. Nilagyan ko ng aromatic expressions like sibuyas and luya. Konting soka, pantanggal ng ango. Asin, para manuot na yung lasa. So big, and then bisexual na durog. Madali lang to ilakbe, isang pihit mo lang sa pakaliwa. Tapos ilagay mo na yung whistle ni Mariah Carey. Ayun, okay na, pwede mo nang parlangan. And then magantay na lang sa kung ilang minuto gusto mong pakuluan yung mga gusto mong palambutin. Habang pinapalambot ang tuwalyang chiffon, magtutusta na ako ng 1 cup ng mania. Kasi nga di tayo gagamit ng kare-kare mix, diba? Yung mga natural flavor na dinurog ang ilalagay natin. Okay na yan, inakir ko na, kaya sunod naman na ang 1 cup ng bigas. Bumangaw na at nag-brown yan motion na, kaya okay na yan, inakir ko na rin ulit. Ngayon, babangon at dudurugin na natin ang mga ito gamit ang food processor. Alam ko may mga magtatanong na naman yan kung saan ko nabili. Nailalagay ko na yung link sa comment section. After natin ma-shattered into pieces ang mani. Ano yun? Heartbroken lang gano'n. Sunod naman na ang tinustang bigas. Medyo kinabahan ako dito kay maliliit man. Baka di madurog ng maigi. Pero kinaya naman ha. Ayan diba? Na-powderize ng konti. Pwede na yan. Di naman kasi kailangang durog na durog. Okay na tayo sa mga powdered ingredients. Kaya sunod naman na nahihiwain ko ang mga gulayat. Meron tayo dyang saging lang ang may puso. Peanut butter na exclusive for kare-kare only. Hindi pang palaman. Ba't mo nilabas yan? Nasa gulay pa lang tayo. Meron pa tayo dyang pechay ko, hindi pechay mo. Sitaw dropshipping na dinabalik yung pera kong 30k. Talyong at yun lang, wala na. Hihiwain na lang natin ito ng pakunwa-kunwari lang by Kyla. Pero parang bet ko yung may aesthetic shot, kaya videohan na lang natin. Panoorin nyo na lang. Piniflex ko din kasi itong sangkalan kong bago. Nasa comment yung ang daming pinopromote na affiliate. Diyan na lang kasi ako kumikita. Bihayaan yun na para makabawi-bawi naman ako sa mga pinagagastos ko dito sa sangkap. Psycho Maliman Misteryo. At andito na tayo sa pinakaayaw kong gawin kapag nagugulay ng puso ng saging. Yung pagtanggal ba ng mga palito sa bulaklak. Nakakabader kasi ito pag nakain mo, matigas talaga. Para kang ngumunguya ng nylon gano'n. Yung sa may bandang ibabaw lang naman na bulaklak yung tinatanggalan ko ng palito. Hanggat nahuhugot ko pa sila na dinababali, yung pa yung matigas-tigas. Pero pag sa may bandang gitna na, okay na yun na isama na lahat. O siya, okay na yan, pakulaan na natin itong mga gulay. Ano ba yung tawag doon? Ererico Blanche, ganon? Or Jaquilo Blanche, bahala kayo. Nilagyan ko ng konting suka yung pagpapakuluan ko ng tubig para, wala lang, natutuhan ko sa mga chef para daw hindi magbago yung kulay ng gulay kapag pinakuluan mo. Matingkad pa rin yung pagka-green, ganon. Kaya pinapatakan
ng konting suka. So okay na yan kasi iba-blanch lang naman, diba? Di ko na inurasan ko ilang minuto basta nung naramdaman kong medyo nalanta na hinango ko na. Sakto, after ko ma-jackalo blanch yung mga gulay. Tapos na rin yung pinapressure cook ko. Nasa 45 minutes lang naman. Malambot na ayan diba? Effortless na lang yung tinidor. So hinango ko na para palamigin bago hiwain. Habang pinapalamig yung tuwalyang chiffon, prito muna tayo ng talyong. Diba? Namamanage natin yung oras ng maigi. Sabay-sabay na yan, be. Maluluto din naman yan. Hindi yung isa-isa pa tapos babaliktarin mo isa-isa ulit. Ayan, diba? Naluto kahit papaano. Hindi na siguro mapapansin niya nung kakain kung hindi nag-brown yung kabila, diba? Basta na prito, carry na yan. Ngayon, bago ko hiwain itong tuwalyang chiffon na pinalamig, sasayaparin ko muna itong mga niriko blanch ko na sitaw dropshipping. Kasi ganun yun, diba? Tinitirentas nila. Kaso di ko magawa, be. Nanggigil ako, kaya wag na lang. Hiwain na lang natin to na pang adobo. Ewan ko ba kung ano pinaglalaban nila doon na kailangan pang itirentas yung sitaw. Mas masarap ba pag nakatirentas kesa sa hiniwa mo lang? So, hiniwa ko lang pakadrade itong mga corduroy. Chiffon pala. Medyo malalaking konti kasi hindi man to pampapaitan or pambatchoy, diba? O siya, okay na yan. Lahat na lang ipapakita. Ayan na po lahat ng mga naka-ready ng sangkap na gagamitin natin para sa lulutuin natin kare-kareng tuwalyang hindi cotton. May kulang dyan sa aromatics. May ako na i-explain. Sa ngayon ay magigisa na tayo sa sarili nating mantika. Hindi sa mantika ng kapitbahay. Paulit-ulit yung voice over ko na yan. Ano? Gas-gas na. Kailangan ko makaisip ng bagong punchline man. Silya-silya de mantikilya. Ilagay ang shibuya. Wala akong wangba. Tamad akong bumili sa tindahan. Kaya ayan, garlic powder na lang. Pwede naman yon. Kahit nagmistula tayong parang magmamarinate ng manok. Nilaglag ko na ang pinakulo ang tuwalyang chiffon. Pang scarf at shawl pala yung chiffon. Hindi pang tuwalya. Pero okay na yun. Nasabi na natin. Alang ang baguhin ko pa ang voice over. Pinatakan ko ng tatis. Tapos nilagay ko na rin yung dinurog naman kasi na-excite akong maglagay-lagay ng ganyan. First time ko nga kasi, diba? Kare-kare mix kasi ginagamit ko noon. Paulit-ulit. Nilagyan ko na rin ng betchin. Mahilig kasi akong maglagay na ng pampalasa habang ginigisa pa lang. Ewan ko ba? After magisa, binuhusan ko na ng tubig dahil nasusunog na. And then nilagay ko na rin agad-agad ang dinurog na tinustang bigas. Nahirapan pa ako mag-isip kung ano yan. And then at sweaty powder na tinunaw para magkakulay na. So eto na, ang malaking pagkakamali na naman ni Akla. Sa kalagitnaan ng pagpapakulo ko niyan, parang may naaamoy akong sunog na kanin, be. Buti na lang sinilip ko tong niluluto ko. Ito pala. Nasunog yung ilalim, buti hindi ko pa nahalo dahil sa sobrang kapal ng nilagay kong pampalapot na giniling na bigas at mani. Medyo na-overwhelman kasi ako sa paglagay kaya first time ko mang gumamit ng ganito. So ayun, di ko na tinansya. Akala ko okay na yung tig 1 cup sila. Kasi 1 kilo naman tong niluluto kong tuwalya. Kaso sobra-sobra pala. Isa pa tong kasirolang pinaglulutuan kong sobrang nipis. Ang bilis tuloy nasunog. Di ko na talaga to gagamitin kahit kailan. Actually, ito rin yung ginamit ko nung nasunog ko yung manok na may mansanas ba yun? So ayan, nilipat ko na lang dito sa kawali and then nagbawas ako nitong darak na pagkain ng baboy. Nagmukha man kasing pagkain ng baboy. Alam nyo yung feeds na nahaluan ng tubig na ba? Bali, nagbawas ako dyan ng mga dinurog na mani at bigas. Pero parang nanghinayang ako sa lasa kasi nga templado na. Kaya ang ginawa ko, tinubigan ko na lang and then sinala at piniga-piga. Kaya para habang tinatanggal ko yung mga sobrang bigas at mani, may iwan pa rin yung lasa nila dyan kasi pinipiga ko, diba? Naisip ko pa talaga yun. So okay na yan, be. Kahit nabala ako, parang inabot ako dyan ng 1 oras. Ayun, ang dami kong natanggal na darak, diba? Pero napiga naman na yan. Pakain ko na lang yun sa mga manok. Okay na rin na siguro tong constituents niya, diba? Consistency. Pero dahil nga sa tinubigan ulit natin, nagdagdag ako ng atswete de manzanilla powder para mas tumingkad pa yung kulay. Buti 2 pakete binili ko talaga. Inasinan ko ng konti para magkalasa na. May ako i-explain. And then yung nabili kong peanut butter na for kare-kare only, hindi daw pwedeng pampalaman, sabi nung tendera sa akin. Pang kare-kare lang to ha, hindi pwedeng pampalaman sa tinapay. Pero tinikman ko, masarap din naman, pwede And then eto na, nag-direct lagay na ako ng bagoong alamang, di ko na in-under agency. Supposedly, di ba dapat matabang talaga yung kare-kare? Ang malalasahan mo lang talaga yung mani, peanut butter, ganon. Ang kaso, dito sa amin, be, kung ano yung nasa kawali, pag tinikman nila, yun na yun. Hindi sila dito mahilig na may mga side dish na sausawan pag kumain, ganon. Pati sa nilaga, tinola, di ba di mo dapat aalatan yung sabaw kasi masarap pag may sausawang
kamatis, kalamansi at sili. Walang gagawa ng ganun dito. Kakain na lang kung kakain. So ayun, tinimplahan ko na dito pa lang sa kawali. Nilagay ko na ang saging lang ang may puso kasi lulutuin pa natin ito. Sunod-sunod na ilagay ko ng mga sangkap kasi malambot naman na yung tuwalya kaya mabilisan na ito. Tinikman ko, medyo matabang pa kaya nilagyan ko ulit ng patis. And then yung bagoong alamang from Bob Items pala ito. Affiliate na naman. Sige, dagdag natin sa link. And then tinikman ko ulit, tumirik na yung mata ko. So ibig sabihin, pasok na yung panlasa sa akin. Ngayon, ida-direct ko na rin na ilalaglag itong mga gulay. Hindi ko na rin ito i-under agency dahil gaya ng explanation ko kanina, walang magpi-plating dito, pagkakain. Tingin mo yung tatay ko maghahanap pa ng gulay yon para i-plating niya pagkakain siya. Hindi, Kung ano yung nandyan sa kawali, yun na yun. Dati rin kasi nung nagkare-kare kami, hindi namin dinirect yung gulay. Para nga aesthetic tignan, ganon. Ayun, napanis lang. Nakalimutan ng ilagay. So, ayan na po ang finished product ng ating kare-kareng chiffon. O, diba? Nairaos, Naremedyohan ni Lola Remedios. Nag-iwan lang akong konting gulay kasi ako yung magpi-plating sa kakainin ko. Ayan, parang ganyan, diba? Tingin mo magaganyan pa yung tatay ko pag uwi galing bukid para kumain. Minsan nga sa takip ng kaldero na lang yung kakain eh. Nilagyan ko na rin pala ng konting bagoong from Bob Items. For formality lang. Formality. Kasi okay naman na yung lasa nito kahit wala ng bagoong. And then, kain na tayo. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Ay, tatapusin ko na ba? Sulitin na natin, kaya ngayon lang ako nakapag-cooking vlog. Naubos ko na yung kanin ko, pero may ulam pa. So, pinapak ko na lang. Ayoko na magkanin pa ulit kasi nagja-jogging na ako. Leading the way to a healthier world na kasi ako, guys. Ano to, Wyatt? Nagtabi na rin pala ako para may kainin pa ako bukas. Yun lamang po. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Kinahaponan, nag-jogging kami, kaso natakam ako sa bunga ng kamatsili, kaya kumain ako. And then may dumaan na nagtitinda ng agar-agar. So ayun, bumili kami. So anong silbi nung pag-jogging natin? Naglulukohan na lang ba tayo dito?